mga reason kung bakit tayo lumipad. Bakit lumipad ang aming team, the Bartolome. Across, guys, is one of the famous pho spots here in Hanoi, Pho Ten. Diyan tayo kakain for dinner. Maulan today, guys. Perfect weather for pho. Ayan, kita nyo may pila. It is a Michelin Bib Gourmand in 2023 and 2024. Guys, ganun lang. Niluluto lang yung beef, yung raw beef sa may hot soup. Thank you. Ang sarap ng oily nito. Tapos sa fresh beef soup. Lang mo. Okay guys, we just finished our food here at Pho Ten. It's so good guys. Reason why bakit siya Michelin Bib Gourmand. So ganito yung naging process. Pumila kami for a bit, mga 5 to 10 minutes, and then guys, make sure lang na you're comfortable sharing tables kasi nga this is a go-to place for pho, especially now that it's raining. So mag-share kayo ng table, tapos people come and go. And then dun sa table pa lang, meron ng menu. So ang kinuha namin yung 1 and 2. Ano siya, yung pho, yung noodles yon. Meron siyang soup sa beef stock na niluluto ng matagal. So we got isang well done and half-cooked na beef. And then, nagpa-add ako ng bread. Ito, ipakita natin dyan ang ating bread. And then, nag-order ako ng kanilang tea. Kung katulad ko kayo na mahilig sa tea na tea talaga, walang sugar, get nyo yun guys. Iced tea nila yon. And then, ayun, na-enjoy namin. It's a perfect hot soup for a cold weather. A perfect way to end our night for dinner here in Hanoi. So, ayan guys, if you're coming here, don't forget to visit Pho Ten. In-order namin. Ma-recommend ko siya. So, guys, ito na. Ang ating price reveal is just 150,000 dong or around mga 350 pesos. Ganun lang, guys. It's a must visit here. Super. Rate ko is 10 out of 10 for pho. Kasi hindi ako nakakakain ng ganong pho sa Philippines. Tapos pala guys, isa pa rin sa pwede nyo gawin. Una, i-try nyo muna yung original soup niya. Tikman nyo muna. Tapos towards the experience, dahil malaking bowl yun, pwede nyo dagdagan ng vinegar with garlic. Tapos pwede nyo next round naman with chili para iba-iba yung level ng inyong noodles. So ayun. It's fun din that you get to be seated with other people. May nakachikahan kami kanina. So, happy ako sa ating dinner for tonight. Ikaw? Mapapapa ka sa sarap. Wow. So, yan. Supa sa larap. Supa sarap. Guys, tinatawag ako ng sausage. Kain tayo. Guys, let's try ang sausage. Street food here in Vietnam.
sabi ko spicy, ang daming powder. Kita nyo? Similar siya sa Taiwan sausage. Masarap. Manamis-namis. Maanghang lang yung powder. Sabihin nyo kung hindi kayo mahilig sa maanghang, wag na or konti lang. Ako, I love it. First stop, let's eat at a local noodle shop. Dito lang tayo by the streets. Let's try their Bon Rio. This is a local soup here in Hanoi, Vietnam. Base is tomato. May nakikita akong scallions, fried shallots, tofu, rice vermicelli. So, let's try. Try natin ng soup. Para siyang guys na light na sinigang. Okay. Parang hindi siya ang aking favorite pero let's try. We're eating here by the road literally. Ayan guys. So try natin. This is a first for me. Maasim kasi diba the usual Vietnamese food we're used to eating pho na very light lang. This one, smell-wise, kaya siguro ang naaamoy ko is meron siyang shrimp paste. Parang for me, it will be an acquired taste for you. So guys, may mga tofu. Try natin. So the prices are 20, 30, 35, and 40 Vietnamese dong. Ang difference dun guys, hindi siya sa size. It's how many. Yung ano, kung ilan guys yung laman. So us, parang it's like a vegetarian na size for us. Ang nakalagay lang dun is tofu. Tinitingnan ko yung mga katabi natin, yung kanila may mga ham. So yan, good start lang to for this brunch. Guys, that's the beauty of Vietnam, no? You get to hear everything. May train tayo sa taas. Yan, train track ito. While eating, di ba? Mainit-init ang paligid, rinig mo lahat ng motor and all, pero that's the beauty when eating and immersing sa kanilang culture. Harap naman. Huh? First, ano lang kasi, first try. For 20K. 20K is like how much? 50 pesos? Right? Okay guys, we just had our Bon Rio. Dito tayo kumain sa likod guys. It's a very local vibe. Kasabay natin kumain ng mga locals. Lolo't lola ang nag-ooperate ng kanilang shop. So guys, ayan, very good experience for us. Handa lang kayo sana lagi sa mainit-init na panahon kapag nandito kayo sa Vietnam guys. For its price, alam niyo ba kung magkano? 2 bowls ng malaking soup na yon plus yung bread guys. It only cost us 108 pesos or 50,000 dong guys. Yung binigay ni Jello sa akin na allowance, yun lang yun. Pang dalawa na kami and it's a good hearty lunch. It's a new taste sa akin. Sabi ko nga sa inyo, acquired taste siya because it's a tomato soup base na noodles, vermicelli, and then meron siyang tofu, meron siyang fried scallion. So yun guys, if I'm gonna rate it, I'll rate it around 7.5 out of 10. Maybe because hindi ko siya talagang first in mind na, no? First of mind na kakainin. Pero for a trial here, at lalo na sa presyo niya guys, sobrang mura nun. Parang 30, 40 pesos lang isang bowl. It's worth it and it's good to try. So from Dong Xuan Market guys, here's the real reason why we're here. Kasi kakain ako ng kanilang Chow Suwon. It's a pork floss porridge. Dapat guys kakainin natin to ng breakfast but it's now 12:30 PM. Pero why not? Let's go!
So guys, we're trying their chow soon. This is a porridge looking, pero guys, this is rice pa din. This is made out of rice flour, and then yung nasa ibabaw niya guys, may pork floss siya and may parang giniling. So may nakatabi kami dito na local. So tinatanong ko kasi dapat kakainin natin ito at breakfast time, pero sabi niya no. This is a delicacy of Vietnam all day long. Actually nga daw guys, ito kung nakikita nyo, kasi ngayon hindi kami masyadong busy. Yung linya daw na yan, mahaba daw yan hanggang gabi. So ito ang itsura guys ng kanilang ito, andito tayo. Small alley lang siya, very local vibe. So ayan, let's try our first bite. Excited ako guys kasi ayokong ipakita sa inyo yung mga usual nyo nakikita sa TikTok. So ang ginawa ko, I research about their local food sa kanilang local vlogger. So let's try, excited ako. So try muna natin ito lang. Parang gooey-ish siya. Maalat. Maalat siya guys. Ang feel ko, kung titingnan ko, feeling ko para siyang soya, parang pataho. Hindi guys, may alat siya. Tapos ito, may pork floss. Very savory. Hi! Vietnamese. So, thank you. We met new friends here while eating. Thank you. So that is good, man. You should try it. Try it. Yeah. So this is kway. Parang siyang fried bread. Parang donut siya guys. Tapos ilalagay nyo dito para lalambot siya. So itong bread na to, usually guys, nakikita nyo siya sa mga noodles, pero pwede rin siya dito. So let's try. Bago sa mga panlasa natin ngayon, ang mga nakakain natin, not the usual Vietnamese food that we know, like pho, bun cha. Guys, masarap ito. Mainit siya, so hindi siya parang taho. And then perfect pair for it guys, is their soya. Ang sarap, refreshing. I'm a fan of soya guys. I love. Ayan guys, nagchichikahan kami kasama ay mga new friends. So ang sabi nila, totoo ba na ang mga Pilipino ay magagaling kumanta? Sabi namin, most of us, pero hindi kami ni Jello yon. So ayan guys, we're now enjoying our food. So if we're gonna rate this, siguro mga 8 out of 10. Parang ganon. Ako siya sa akin. Hindi ko siya masyadong ikikrave. On the savory side siya na hindi, para siyang first time kasi na kain sa akin, no? First time na lasa. Ang ine-expect ko guys, para siyang taho. Diba taho? Very silky, but this one is on the savory side. So if you wanna eat this for merienda, very similar sa atin nito siguro binatog, pero hindi yung buo-buong corn. Ano kasi siya, parang porridge ang kanyang texture guys. Ganon siya. Para siyang giniling na rice flour turn na ganito. Tapos lagyan nyo nito. Ito favorite tong bread na to. Ito 9 out of 10 sa akin to lagi. So yan. Yun naman ang ating tunay na agenda. Kung hahanapin nyo, sa tapat lang yan. Ito ang kanilang Cho Dong Xuan, ang kanilang market. And then you'll find it here. Eat here. So for another food trip here in Hanoi, Vietnam, we're trying Ban Shu Bun Bo. Ayan guys, medyo na-butcher na naman natin yan. Pero to say it in words na mas maiintindihan nyo, it's savory pancakes that you can put beef, chicken, seafood on top of it. So yan guys, we'll be trying another Michelin Bib Gourmand restaurant here in Hanoi, Vietnam. So tara, samahan nyo kami, another food trip. Here's the menu guys. Nasa bucket list din natin siya and we're happy to see nasa Michelin pa tayo. If you're gonna ask bakit lagi silang may veggies here in Vietnam, ito are nutritional facts ng iba't ibang leafy vegetables. We have here lettuce, perilla, Vietnamese balm, mustard, mint, and ambarella. Pause nyo na lang guys to know the benefits para on the healthier side tayo this 2025.
Here, guys, is how you eat a banh choc or a savory pancake here in Hanoi, Vietnam. For step 1, you get your rice paper and then put the vegetable on top. So for today, we'll be choosing lettuce. And let's do perilla leaf. Yan. Para to better skin daw yan. And for weight loss. Okay, and then next naman is we get put a piece of pancake daw sa taas. Ang laki, guys. Liitan lang natin. Hindi mo siya maliliitan. And then, you wrap it all together. Ang laki. And then, dip it sa kanilang fish sauce. Sarap. Mind-blowing. Sarap, guys. Andun yung mga toge, pork, shrimp, vegetables, tapos tamis and alat. A must try here in Vietnam. Guys, I can say that this will be one of my favorites here in Vietnam, sa Hanoi. Guys, grabe talaga ang pagkain ng Vietnam. Very diverse, very creative, and very healthy. So guys, isa na naman po ito sa i-crave natin. Please comment down below kung saan meron ito sa Pinas para naman huwag tayo magbalik-balik dito. So yan, again, gagawan ko kayo, guys. Ang sarap! Hindi sa nag-OOA, masarap talaga. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, it's 10 out of 10. Ngayong araw na to, ito isa sa mga mind-blowing nating nakain. And grateful ako na nalakad natin. Yun ang maganda sa paglalakad, guys. Magugulat kayo kung nasaan na ba kayo at kung anong pwede nyong gawin at kainin. So, ayun, the best. The best among the rest. So, again, get your rice paper. You put your chosen leafy vegetables. At tayo, lettuce tayo ulit. Maglagay tayo ng mga perilla leaves dito. Kahit anong dahon, kunin nyo na yan. Healthy ito. That's what I love about Vietnam. Yan, guys. Naglalaway na kayo, no? Si Jello dito, kain na kain sa likod. Umorder pa yan ng kanin. Ang laki ng order natin. On the pricier side lang siya. One, it's because Michelin Bib Gourmand din naman siyang restaurant. And masarap, malasa, maraming laman, healthy. So, perfect. Ilagay na natin itong ating part of pancake. And, nakita ko, guys, may chili. Konti, ilagay tayo. Kasarap! Tapos, ibalot na natin ulit siya. Ang maganda, guys, dun sa rice paper niya, lumalambot. Get your sauce, fish sauce, dip it. Say, ah. Ah. Guys, for Jello, dumating na ang kanyang kanin. Hindi niya alam. Ang laki pala ng order namin pancake. So yan, kain siya. Guys, pinapatry po tayo ni Sir Jello ng kanin. Eh, ayoko nga magkanin, pero let's go. Beef ba to? Parang tutong-tutong na kanin. Ang texture niya, crunchy-crunchy. Chow fan-ish with egg. Pero guys, kung ako, ito ang kunin niya. Ito ang bestseller. Guys, this is super ka-duper very good eating. Guys, ito pa nakakatawa. Alam niyo ba, di ba nga hindi tayo naka-withdraw dahil walang cash sa may TP Bank kanina. Eh, medyo on the pricier side siya. Natitira namin pera, guys, is ano na lang, kulang 290 ang total, guys. Kulang kami ng 8,000 Vietnamese dong or 16 pesos. Nilibre na kami ng may-ari. Thank you so much po. So yan, kumain kayo dito, guys. Bayaran na lang natin yung kulang, okay? Ano, guys, ang famous ang Vietnam for? So yan na yun. Banh mi. Let's eat sa Banh mi Mama. Very humble lang siya na store, pero guys, ang haba ng pila nito sa umaga. So tara, i-try na natin.
Okay guys, we order their number 1 bread with sausage, pork, egg, and pate for 35,000 dong or mga around 80 pesos lang. Yung ganito kalaki. So guys, nandito lang tayo sa gilid ng kanilang shop, kanilang stall. So i-try na natin. Ito yung number 1 sa listahan. So pinalagyan natin siya ng mayo, ketchup, hoisin yata yun guys. Sabi ko naman lahat pwede natin kainin. So first bite, kain tayo. May egg. Ang sarap ng bread nila guys. Sabi ko sa nila, pagka-crunchy yung outside and soft yung inside, gano'n ang perfect banh mi dito sa Vietnam. Yum. Guys, ang masarap kasi doon, may egg siya. So, very hearty yung meal mo. May egg na, may mga sausage, may pork, may gulay, may pickled radish and carrot. So, perfect. Ang sarap sana nito kung may malamig na malamig tayong inumin. Coca-Cola. So guys, ang presyo nito 35,000 dong or around mga 80 pesos. Mas mahal pa kanina yung beer ko kaysa itong sa malaking banh mi na ito. So kung ako sa inyo, try nyo siya. We'll be doing banh mi taste test. So ito ang first natin for Hanoi. Siguro mga 8 out of 10 siya para sa akin. Ikaw? Mas masarap yung banh mi nung nakaraan. Yung una namin kinain sa Ho Chi Minh. Kasi ito, medyo na-flatten na siya. Yung sa Ho Chi Minh kasi 10 out of 10. Talagang ang laki nun. Banh mi 25 ba yun? Hahanapin ko sa previous vlog natin. So, tomorrow, ay sa isang araw pala, itatry pa natin yung kanilang isang banh mi 25. Try natin. Pero sure ako na mas masarap yung sa Ho Chi. Talaga? Pero ito, masarap din. Masarap din. For today's video, guys, we'll be eating dito sa palengke sa Hanoi. Isa sa mga stalls nila, isa sa mga small restaurants nila. We'll be eating isa sa mga noodles nila na hindi natin masyadong alam, hindi natin masyadong kilala. We're eating bun ok or noodles, soup noodles with snail. So tara, sumama kayo. Wow. Oh. Wow. First bite. Maasim? Hindi. Okay lang? Okay. Noodles, okay. Okay guys, let's try. Si Jello, nasarapan daw siya. Anong masasabi mo ulit? Surprisingly very good. Wow, that's good kasi natatakot ako dahil nga, diba si Jello kumakain lang yan yung mga kakilala niya. So for today, go. We'll be trying snail soup bun ok here in Hanoi, Vietnam. We're eating beside locals, guys. And saan ko nga ba nalaman ito? Pinanood ko to sa mga favorite ko na foodie, Mark Queens, and kay Chewy Show. Yan, sa Pilipinas naman. So guys, doon tayo kumain sa mga underrated food here in Vietnam. And ayan, samahan nyo kami. A very hearty meal. Soup, vermicelli rice with snails, small and big snails. So sa mga adventurous like me sa pagkain, kumain tayo nito. May kasama lagi na gulay. Tignan ko yung katabi natin paano kinakain. So ganito pala siya. Nalagyan siya. Gulay with... Ang lasa niya guys, on the maasim side siya. Dahil din siguro sa kamatis. May kasama siyang big snails, may mga small snails. And may mga kasama rin siyang grilled na meatballs. Try natin ang noodles. Masarap, masarap. Sarap din guys ng higot ng tatay sa tabi ko. Try natin yung small na snail. Sarap guys, mahilig kasi ako sa textures na crunchy. And yan, mahilig ako sa mga parang snails, mga gizzard, ganun. Yung may kagat. Sarap guys.
May anghang na siya, no? Parang sa akin wala pa. Parang peppery, ganon. Okay, may anghang. Tapos ito guys, mayroon din siyang kasamang meatballs. Masarap din. Parang may mushroom siya. Tapos meatball. Pork siguro ito guys. Ako, I love it. Hindi ako mahilig sa meatball kasi nga minsan parang may sibuyas siya. Ito wala. Sarap. Full house tayo. Full house. Full house guys. Pakita ko sa inyo. Puro locals tayong nandito. Eat with the locals. Tapos guys, friendly din. Kanina nung nagsushoot ako ng behind the scenes ng food, si Auntie, saka sinisikat dito talaga. Si Auntie talaga sabi niya, oh, pakita, ipakita. Kahit hindi kasi sila masyado ng English guys, pero dahil nga nag-video tayo, talaga nag-effort din na, oh, pakita yung snail, pakita ang soup sa paglagay. So, thank you po. Panibago siya sa panlasa natin, pero sa akin, ito yung isa sa mga hahanapin ko. Sarap. Yan guys, pwede nilagyan ng suka with sili and garlic. Kainin natin guys yung malaking snail. Ito guys yung pricing nila. Okay guys, we are done eating sa Bunok Kohwe. Ito guys, hanapin nyo lang siya. Makikita nyo rin siya sa Google Maps guys. So in English, look for Bunok Auntie. Guys, sobrang sarap nito. So ito, grabe. Hindi ko ma-explain, hindi sa pag-OA, pero kung papipiliin nyo ako ng ating usual na kilalang pho, yung beef, guys, mas gusto ko tong snail. So, kung patulad ko kayo, na very adventurous kayo sa pagkain, mahilig kayo sa seafood, dyan kayo kumain. Si Auntie mismo, guys, very, welcoming. Pinakita niya sa akin yung mga ingredients, pinalapit niya sa akin yung soup, kahit hindi kami nagkakaintindihan, guys, I highly appreciate kung gaano sila ka-warm dito. Even yung other aunties dito, guys, talagang they're making sure if okay kami, kung kamusta ang experience. So, if I'm gonna rate this for the food, 11 out of 10 sa akin, +1 mo pa. Plus 100 mo pa ang kanilang service. So, thank you so much for the experience. Sure, mamimiss ko to. Surprisingly delicious yung yung snail. So may small siya, may big. Nag-try ako ng isa lang kasi hindi ko siya super favorite naman, pero masarap siya para dun sa mga hindi adventurous na kumakain. So yung ibang snails ko na malaki, nilipat ko kay Jess, pero maliliit kinain ko pa rin. So masarap, malasa. Kakaiba sa taste. First time ko. Talagang first time. Pero na-enjoy ko. Ano rate? Ang rate ko siguro mga 8.5 out of 10 kasi hindi naman talaga ako usually kumakain ng ganun. Pero for this one, I give it 8.5 kasi na-enjoy ko naman siya kahit papaano. Price-wise also very affordable. Ihabol lang natin, guys. Ang price per bowl is 50,000 dong lang or around 110 pesos. Diba? 110 pesos. Pwede na yun for lunch. Busog ka na for the hearty meal. Okay. Guys, kain tayo ng taho. Sa mga kakilala sa akin, alam nyo kung gaano ko kalaw ang taho. Tingnan natin kung anong version nila. 30 pesos ito. Guys, ang taho nila, taho pudding lang talaga, literal. Yelo at soybean. Ganun lang. walang karnibal, walang kahit ano. Yan guys, try natin. Malamig na taho. May tamis na rin siya. Sarap guys. I love it. Ano, masasabi mo? Tama nga. Nahigop ko kasi ng buo guys eh. Ang smooth, no? Normal na soy ng ano. Pero no arnibal needed. Matamis Oo. na. Hindi kaya arnibal yung tubig sa ilalim. Pwede. Kaya may tamis siya. Baka ito yung may asukal na nila, guys. Hindi lang yung parang sa atin kulay brown. Yes. Feeling ko yun, no? Kasi meron siyang ano eh. Oo nga, ang sarap. Ang sarap nun. Sarap nito, guys. Refreshing after na kinain namin na mainit, oh.
Malamig naman. Ayan, habang hinihintay namin aming Grab papunta sa Pagoda. Sobrang sarap. If you're here at nakita nyo si Kuyang nagtataho, si Lolong nagtataho, bili kayo. 15,000 dong or around mga 33 pesos. Guys, gusto ko siyang kainin talaga, pero hindi ko alam kung tama ba yung presyo. Nilagay niya lahat ng tinapay sa amin, guys. So yan, guys, tinresyohan kami, nilagay na lahat ng laman ko, tapos pinipresyo 200, 150 daw. Tapos sabi ko, ayoko yung malalaki, ito lang maliliit na donut. Sinabi kasi kanina, nung nakita pa lang ni Joyce na dumaan, pag sa sales, pag alam na alam nung nagbebenta na kayo yung may gusto ng product, or kunyari kayo yung nagbebenta, bentang-benta kayo yung lugi, sabi ni Paring Hybe. Kasi dapat, in between kayo, strategies nyo siya. Eh pagdaan ni ate, sabi ni Joyce, no, we buy. Wala pang price. Kasi binibigyan lang siya. Yeah, Ayan, dyan na tayo lagi nabubutol, guys. Kasi nga ako, wala pang presyo. Sige, get na we ako. buy. Oh, eh, syempre nakita ni ate, panalo ko dito. So, ganun dapat. It's a, parang lesson. Pag nagbebenta ka or ikaw yung binebentahan. Huwag mong papakita ang gustong-gusto mo even sa mga luxury brands na yung iba kasi may presyo na talaga. Hindi ka naman pwedeng tumawad sa luxury sa watch. Kayo. Di ba? Pwede kang kunyari sa Rolex. So, I want up to this point. Ano lang to, guys? Real talk. Real Go. talk yun. Gusto Pag niya sa yan. sales yun, ganon. So, yun lang. So yun, pero nakuha natin itong tinapay natin for 160 pesos. May baon na tayo hanggang mamaya. So, i-comment nyo na lang kung na-try nyo itong bilhin ko. Ano ba talaga ang presyo nito? Okay? Yes. Let's go. Okay guys, let's try ang donut nila dito sa gilid ng One Kim Lake. Ayan, meron tayo ditong sugar glazed. Meron tayo ditong in sesame and parang brown sugar tong isa. Try muna natin tong glazed lang. Parang mochi donut siya. Tapos parang may custard na konti sa loob. Next naman. Uy, ubusin mo yun. Ha? Sige, kagatin mo. Next naman, sesame. On the plain side siya, parang buchi. Tapos ito parang brown sugar. Mas malambot. Mas matamis. Matamis siya. Parang kay jello to. So, yun! Cheers sa 80,000. Parang masarap. Ay, nahulog. Nahulog yung laman. Akin meron pa. So for today, we'll be trying King Roti here in Hanoi, Vietnam. This is similar to Melon Pan, guys. And ang kanilang Roti Boy naman sa Malaysia. So buksan natin kung gaano kalaki ang bun. Sobrang soft, ha? So kinuha natin ang number 1 nila, ang kanilang coffee chocolate bun. So tikman natin. Guys, ang lambot. Very soft. Yung ibabaw, parang siyang yung mga pang pork bun, yung sa Tim Ho Wan, ganun, flaky. Yung ibabaw, pero sobrang soft nung loob. Harap! Ayan, ito ko sa inyo. For only 20,000 VND, guys, ang sarap nito. Pang dessert or pang almusal, ang sarap din siguro nito sa kape o sa tsaa. Wala kami tapalo. Nakakapawi ng pagod, Nox. Sarap, no? Cheers! ₱40 guys. Masarap, malinamnam, kape, tsokolate, dark chocolate siya. It's a must, no? Solid. Try nyo guys, ang lambot ng bread nila. May iba pa, may butter, coffee butter, vanilla, and matcha. Very good. Ito lang siya guys, King Roti, malapit sa One Kim Lake. Try nyo to. Ayan na ang last glimpse natin sa Hanoi, Vietnam.